90th anniversary ng Department of Labor and Employment at ang nationwide job fair. Ating pag-uusapan kasama si DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides. Yusek, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali naman, Ms. Chi at Attorney Danny, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, Yusek, bago po natin pag-usapan itong nationwide job fair na inyong itatampok sa inyong anibersaryo, ano po ang tema at saan po nakasentro ang inyong founding anniversary at bakit ito ang napili ninyo na bigyang atensyon sa pagdiriwang ngayong taon? Tama po kayo, Ma'am Chi. Nagdiriwang po ang kagawaran ng kanyang ika-90th anniversary mula nung ito ay maitatag noong 1933 sa bisa po ng Act number 4121 bilang amyenda po dun sa Act 4007. Ito po yung Revised Administrative Code. At ang unang kalihim po nito si Secretary Ramon Torres at ang ika-31 kalihim naman po ng kagawaran ay ang kasalukuyang kalihim si Secretary Benny Laguesma. Tulad po ng mga nakalipas na panahon, ang pagdiriwang po ngayong taon ay nakasentro sa mga manggagawa, ganun na din po sa mga namumuhunan. Sila po ang constituencies ng Department of Labor and Employment. Kaya ang bawat kawani po ng kagawaran ay patuloy na nagsusumikap at magsusumikap na maghatid ng maagap at tapat na serbisyo at mga programang angkop sa pangangailangan ng mga manggagawa at namumuhunan. Kaya naman po ngayong taon, ang napili po naming tema ay Dole at 90, serbisyong mabilis at matapat sa bagong Pilipinas. Yusek, ano-ano naman pong mga programa at serbisyo ang maaring asahan ng ating mga manggagawa, namumuhunan at mga katuwang na ahensya at organisasyon sa pagdiriwang ho ng 90th founding anniversary ng inyong kagawaran? Attorney Danny, marami po kaming inihandang serbisyo at programa. Ito po ay mga aktibidad para sa mga manggagawa at kawani ng Department of Labor and Employment. Pero unahin ko na po yung mga serbisyo at programa para sa mga pangkalahatang manggagawa ng ating bansa. Una na po dito yung pagsasagawa ng mga job fairs. Nilalapit po namin ang mga trabaho sa mas nakakaraming bilang ng mga naghahanap ng trabaho. Pangalawa po, magkakaroon po kami ng tupad payouts doon po sa mga benepisyaryo namin. Magbibigay din po ng livelihood assistance sa mga pili at mga kwalipikadong benepisyaryo ng aming livelihood program. Bukod po dito, kami po ay magdaraos sa ika-7 po ng Disyembre ng tinatawag na Stakeholders Night. Ito po ay isang programa kung saan nais po naming parangalan at pasalamatan ang mga piling individual, mga piling nanungkulan sa kagawaran at mga katuwang namin sa kagawaran, mga employers representative at workers representative. Ganun na din po yung mga institusyon na naging kapartner po ng Department of Labor and Employment sa nakalipas pong 90 years. Pero ito po yung para sa mga partners po natin at mayroon din po kami mga aktibidad para sa aming mga kawani. Hindi lamang po dito sa central office, kasama po yung sa regional office. Kaya kamakailan ay nagdaos po kami ng Sports Fest para sa aming mga kawani at magkakaroon din po kami ng medical mission para din po sa aming mga empleyado. Tingnan yung kagalingan at yung welfare at well-being po ng aming mga kamanggagawa. Okay, Yusek, na-mention nyo nga po itong job fair, no? Nationwide job fair. Simula nga po daw ito ngayong araw ng Disyembre. Saan pong mga lugar ito isasagawa? Oo nga po, actually galing pa lang po ako sa isang venue ng job fair. Galing po kami ng aming kalihim sa Manila Science High School kung saan isa sa 5 venues ng NCR job fair ay isasagawa kaugnay po sa pagdiriwang po ng 90th anniversary ng Department of Labor and Employment. Pero pangkalahatan, meron pong sa buong bansa po, meron pong 23 venues ng job fair na gagawin po ng aming mga regional offices sa pakikipagtulungan na rin po ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan po ng tinatawag po nating mga PESO, yung Public Employment Services Office.
Yusek, dito po sa mga venues na nabanggit nyo, no, gaano po karaming job vacancies ang iaalok natin sa mga gaganaping job fair na ito? At ano din po yung mga trabaho na maaaring applyan ng ating mga kababayan? Base po sa pinakahuling tala, ito po ay running total o running number. Meron na po kaming umaabot sa 40,000 na mga bakanting inaalok na trabaho. Galing po ito sa halos 500 employers na naghahanap ng mga kwalipikadong manggagawa. Karaniwan yung mga posisyon pong hinahanap po nila ay mga customer service representatives, mga production worker o operator. Since booming po ulit ang construction at infrastructure, marami pong pangangailangan ng mga laborer, carpenters at painters. At ganoon na din po yung hospitality sector po natin, nabuhay na po ulit, masiglan na rin po ulit ang turismo. Marami pong pangangailangan sa mga service crew at mga dealers, casino dealers in particular. Okay, Yusek, sa kabuuan po, ilan ang participating employers ang lalahok sa nationwide job fair na ito? Although may na-mention po kayo kanina, ito na po ba yun? Aabot po sa 500 employers ang makikilahok sa 23 venues ng job fair po sa buong bansa. Pero alam nyo po itong mga job fair pong ito, ginagawa naman po ito buwan-buwan ng ating mga opisina sa rehiyon. Ngayon lamang po binibigyan po natin ng highlight yung kanilang mga gawaing ilapit po yung maraming trabaho sa mga naghahanap po ng trabaho. Yusek, linawin lang po natin sa ating mga kababayan, ano-ano po yung kanilang dapat dalhin sa kanilang pagpunta sa job fair na ito upang mapabilis po yung proseso ng kanilang aplikasyon? Maraming salamat sa pagkakataong ito at para maipagbigay alam natin sa mga naghahanap na trabaho kung anong mga dokumento ang kailangan nilang dalhin. Pero unang-una po dito, yung kahandaan po nila na maghanap ng trabaho. Kung sila po ay handang-handa na maghanap ng trabaho, kailangan wag nilang kalimutan yung kanilang mga resume o kaya mga curriculum vitae. Kung meron po silang mga certificate of employment galing po dun sa dati nilang pinagtrabahuhan, dalhin din po nila. Sa mga first-time job seekers, yung mga diploma po nila, yung mga transcript of records, pwede po nilang dalhin yon para maging suporta dun po sa kanilang kwalifikasyon, dun po sa ina-applyan po nilang trabaho. Okay. Magkakaroon din po ba, Yusek, ng mga satellite offices o kiosks, yung mga government agencies tulad ng Pag-ibig, PhilHealth o maging ang DFA sa nationwide job fair na ito? Opo, tama po yun. Kanina, nag-walkthrough po kami doon sa isang venue po ng job fair sa Manila Science High School. Nandun po yung iba pong ahensya ng pamahalaan para makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Nandun po yung Pag-ibig, nandun po yung PhilHealth, nandun po yung PSA, nandun po yung Pag-ibig at BIR nandun din po. So ito po ay hindi lamang po isang aktibidad na ginagawa po ng Department of Labor and Employment. Meron po kami mga katulong nang sa ganon ay mailapit po natin yung serbisyo po ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Yusek, bukod po sa nationwide job fair, muli pong papangungunahan ng DOLE ang pamamahagi ng tulong pangkabuhayan at emergency employment. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga detalye nito at maaaring asahan ng ating mga kababayan? Opo, ito po ay ginagawa din po namin year-round. Pero ngayong pagdiriwang ng ika-90th anniversary ng Department of Labor and Employment, ay ginawa po namin, ang utos ng aming kalihim ay ibuhos na ang lahat ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya po, ngayong DOLE anniversary, magkakaroon po kami ng malawakang payout sa mga benepisyaryo po ng TUPAD. Ito po yung mga kababayan po natin na mga maikukonsiderang disadvantage, walang trabaho, nawalan ng trabaho, mga nasa marginalized sector. Binibigyan po natin sila ng pagkakataong makapagtrabaho at binibigyan din po natin sila ng pagkakataong kumita. Ang aming pong tala ay nasa halos 30 million na ang ipapamahaging sahod sa halos 75,000 na beneficiary sa buong bansa. Maliban po dito, ay magkakaroon po tayo ng pagbibigay tulong sa pamamagitan ng mga livelihood assistance o mga kapital para magkapagsimula ng negosyo. Sa
halos ano po mga 10,000, more than 10,000 beneficiaries. Gugugulin naman po namin ditong pera based on the latest data ay halos 200 million na po. Sa mga susunod pong araw, ito po ay madadagdagan pa sapagkat ang utos po ng aming kalihim, ibuhos na ang lahat pong pondong natitira sa isang programa para naman madama ng ating mga kababayan ang tulong na nanggagaling po sa pamahalaan. Marami sa ating mga kababayan matutuwa ngayong Pasko. Well, Yusek, bilang panghuli, mensahe niyo lang po at imbitasyon sa ating mga kababayan upang makibahagi sa mga programa at serbisyong inyong inihanda para sa pagdiriwang ng 90th founding anniversary ng DOLE. Maraming salamat po muli, Ms. Chi and Attorney Galang sa pagkakataong ito. Gusto ko lang pong paalalahanan ng mga employer, yung 13-month pay po natin, wag nating kakalimutang ibigay sa ating mga manggagawa. Pero gusto ko na rin pong imbitahan ang mga manggagawa at mga namumuhunan sa iba't ibang bahagi po ng bansa na makiisa at makilahok sa mga programa at serbisyong inihanda po ng kagawaran para sa inyo. Mula po sa kagawaran ng paggawa at empleyo, umasa po kayo na mas mabilis at matapat na ang aming mga serbisyo para sa isang ganap, produktibo at dissenting trabaho. Kaya po kami po sa Department of Labor and Employment ay patuloy ring umaasa sa mga manggagawa at mga namumuhunan na sila po ay patuloy na magiging katuwang ng kagawaran tungo po sa katuparan ng isang lipunang magsisiguro ng matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa bawat isang mamamayang Pilipino. Mabuhay po ang manggagawang Pilipino, mabuhay po ang mga namumuhunan, at mabuhay po ang bagong Pilipinas. Muli, maraming salamat at magandang tanghali. Maraming salamat po sa inyong oras, DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides.